Nick Wilde, how you doing? You need to come with us. Mr. DeMarco's waiting. It's good of you to see me like this, Mr. DeMarco. What do I call you? Nick. Well, Nick, I'm told there's something about a girl. She pretty? Was. Come again? Well, last night a friend of mine was showing some disrespect, and I thought, you know, maybe he might do something to make things okay. Oh, that. But you see, Nick, that was a game. And what happened after wasn't so nice either. They're lying, Nick. You can't show disrespect to a whore. She's a whore, you're her pimp. Am I right? No, I'm legit. Credit cards. Well, Nick, would 50,000 cover your disrespect, Nick? You're very generous. And you're very stupid. Where it's been? Let me just live. The question is, what shape you're gonna be in when you do Listen, something. Didn't I tell you something about interrupting, you dumb fuck? You see, if I'm sweet to you, Nick, if I just let you walk out of here free as air, well, I want people to know how sweet I am. The fuck are you thinking about, huh? Take this dumb fuck out of my sight. Let's go. Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng binugbog at sugatan na iniwan sa harap ng isang ospital. Isang doktor ang lumabas upang manigarilyo at napansin siya. Agad na sumugod ang medical team upang tulungan siya. Sinubukan nila siyang tanungin kung ano ang nangyari, ngunit iisang pangalan lamang ang kaya niyang banggitin, Nick. Tell me who did this to you. Who did this to you? Kinabukasan, ipinakilala sa atin si Nick, isang bihasang bodyguard sa Las Vegas na nahihirapan sa kanyang personal na adiksyon sa pagsusugal. Nagising siya nang nagmamadali at dali-daling pumunta sa kanyang trabaho. Doon, nakilala niya ang isang binatang nagngangalang Cyrus Kinnock, na naghahanap sa kanya. Ipinaliwanag ni Cyrus na nais niya si Nick na kunin bilang tour guide sa kanyang pagbisita sa Las Vegas, matapos siyang irekomende ng isang kapitbahay. Dahil alam ni Nick ang interes ni Cyrus sa pagsusugal at ang pangamba nitong maliitin dahil sa kanyang edad, pumayag siya na ipasyal ito sa lungsod at bigyan ng proteksyon. Kalaunan, napunta si Nick sa isang diner, kung saan nagkukwento siya sa kanyang kaibigang waitress na si Roxy. Ibinunyag niya ang kanyang ambisyon na makalikom ng $500,000 upang makaalis sa Las Vegas at magretiro sa Corsica sa loob ng 5 taon. Habang nag-uusap sila, inabot ni Roxy sa kanya ang isang sulat mula sa isang babaeng nagngangalang Holly, na humihiling na bisitahin niya ito sa bahay nito. Pagdating ni Nick sa bahay ni Holly, inalok siya nito ng kape. No. Holly, if you're gonna hide, why can't we have just talked on the phone? Tumanggi siya. Nagulat siya sa magulo at pagod nitong itsura. Si Holly, isang profesional na escort, ay nagkwento ng nakakatakot na nangyari sa kanya noong nakaraang gabi sa Golden Nugget Hotel. Nakasabay niya sa elevator ang 3 hindi kilalang lalaki na pilit siyang dinala sa kanilang silid at doon siya inaabuso. Dahil desperado para sa hustisya, inalok niya si Nick ng $100 upang tulungan siyang magsampa ng kaso laban sa mga ito. Binalaan siya ni Nick tungkol sa organisadong krimen na umiikot sa hotel at pinaalalahanan siya na dati na niya itong pinayuhan na umiwas dito. Habang umuusad ang kwento, nalaman natin na ang may-ari ng hotel, na kilala bilang Didi, ay minsang sinubukang kunin si Nick para sa kanyang mga ilegal na operasyon, ngunit tumanggi si Nick. Dahil dito, nagkaroon sila ng tahimik na kasunduan na huwag makialam sa isa't isa.
Sa paghahanap ng sagot tungkol sa mga umatake kay Holly, nilapitan ni Nick ang isang housekeeper na nagngangalang Millicent. Ibinunyag niya na isa sa mga lalaki ay si Danny DeMarco, ang anak ng isang kilalang boss ng mafia mula sa Southern Italy. Ibinigay niya ang numero ng silid, ngunit nakiusap siya kay Nick na huwag nang makialam kay Danny. Kinagabihan, nakipagkita si Nick kay Cyrus para sa kanilang tour, ginabayan siya sa iba't ibang kasino habang abala ang isip niya sa kalagayan ni Holly. Nang pumunta si Cyrus sa isang mesa ng pagsusugal, napilitan si Nick na umalis dahil sa pag-aalala niya kay Holly at bumalik sa bahay nito. Doon, hinikayat siya ni Holly na harapin ang mga umatake sa kanya at bugbugin ang mga ito upang makapaghiganti siya. Determinado, nagtungo si Nick sa Golden Nugget upang hanapin si Danny. I'm here to see Mr. DeMarco. Well, he's busy. It's personal. I don't give a shit. Who was it? Said he was a friend of baby's. Shit. What's this about? Go. Check the hat. It's good of you to see me like this, Mr. DeMarco. What do I call you? Nick. Well, Nick, I'm told there's something about a girl. She pretty? Was. Come again? Last night a friend of mine was some disrespect, and I thought, maybe you might do something to make things okay. Oh, that. But you see, Nick, that was a game. And what happened after wasn't so nice either. You're lying, Nick. You can't show disrespect to a whore. She's a whore, you're her pimp. Am I right? No, I'm legit. Credit cards. Well, Nick, would 50,000 cover your disrespect, Nick? You're very generous. And you're very stupid. Where it's been? Let me just live. The question is, what shape you're gonna be in when you do Listen, something. Didn't I tell you something about interrupting me, you dumb fuck? You see, if I'm sweet to you, Nick, if I just let you walk out of here free as air, well, I want people to know how sweet I am. The fuck are you thinking about, huh? Take this dumb fuck out of my sight. Let's go. Matapos harapin at talunin ang tatlong lalaking umatake kay Holly, isinama niya ito upang harapin si Danny. Nang tanungin niya kung naaalala siya nito, kumuha siya ng gunting, dahilan upang matarante si Danny. Nag-alok ito ng $50,000 mula sa kanyang safe bilang kapalit ng kapatawaran. Ibinigay ni Holly ang pera kay Nick at nag-isip kung kakastrahin niya si Danny habang nagmamakaawa ito ng kapatawaran. Nang makontento sa kinalabasan, umalis si Holly dala ang pera. Sa labas, binalaan siya ni Nick na umalis agad ng bayan dahil tiyak na may paghihiganti. Hinati nila ng pantay ang $50,000 bago nagtungo si Nick sa isang kasino. Pakiramdam niya ay nasa panig niya ang swerte, kaya umupo siya sa isang blackjack table kasama ang kanyang kaibigang dealer na si Cassandra, handang subukan ang kanyang kapalaran sa gabing tila itinadhana. Napunta si Nick sa isang kahangahangang sunod-sunod na panalo sa blackjack, madaling nananalo sa kanyang unang taya at patuloy na nakakaipon ng malaking halaga. Nagpatuloy ang kanyang swerte hanggang sa mapalitan ang dealer na si Cassandra, ang dealer na kanyang kinagigiliwan. Napagtanto ni Nick na maaaring nawala na ang kanyang swerte, kaya nagpasya siyang umalis muna sa mesa upang makipagkita kay Cyrus. Ngunit bumalik ang kanyang kumpiyansa at pinili niyang bumalik sa laro. Naniniwala na nasa kanya pa rin ang swerte, malaki ang itinaas niya sa kanyang taya. Sa kanyang pagkamangha, lumampas sa $500,000 ang kanyang napanalunan, kaya lumabas sila ni Cyrus upang uminom. Doon, tinanong ni Cyrus ang kanyang mga plano sa hinaharap, at ibinahagi ni Nick ang kanyang balak na magretiro. Sabik na iwan ang Las Vegas, tumayo siya upang i-cash out ang kanyang panalo.
Ngunit bigla siyang inatake ng matinding anxiety. Naramdaman niyang kulang pa ang $500,000 na nagudyok sa kanya na muling magsugal ng walang ingat. Sa isang padalos-dalos na desisyon, itinaya niya hindi lamang ang kanyang buong $500,000, kundi pati ang karagdagang $25,000 na ibinigay ni Holly. Sa kasamaang palad, hindi siya sinuwerte. Nawala ang lahat sa isang iglap, at siya ay natulala. Dahil sa matinding pagsisisi at lungkot, naghanap si Nick ng aliw sa alak hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay. Nang magising siya kinabukasan, nadatnan niya si Cyrus sa kanyang tabi. Ipinaliwanag ni Cyrus na nawalan siya ng malay at tinulungan siya ng mga staff matapos niyang magbigay ng malaking tip. Sa hindi inaasahang pangyayari, ipinahayag ni Cyrus ang kanyang kagustuhang maturuan ni Nick ng tapang at kakayahan sa pakikipaglaban. Kalaunan, nalaman na si Cyrus ay isang self-made millionaire at inalok si Nick na payamanin siya kapalit ng kanyang paggabay. Ngunit tinanggihan ito ni Nick at bumaba upang uminom muli. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Danny sa bar, balak siyang dalhin kay Danny mismo. Nick Wilde, how you doing? You need to come with us. Mr. DeMarco's waiting. Ngunit bago pa ito tuluyang lumala, nakialam ang mga pulis. Dinala si Nick sa Golden Nugget upang makipagkita kay Didi, ang kilalang mafia boss ng Las Vegas. Ipinaalam ni Didi na may reklamo laban kay Nick tungkol sa pagpasok niya sa isang silid at pagpatay sa dalawang lalaki, kung saan si Danny ang pangunahing saksi. Ikinwento ni Danny kung gaano kabangis ang naging pag-atake ni Nick sa kanya at sa kanyang mga bodyguard. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Nick ang kanyang panig, iginiit na hindi siya kailanman gumagamit ng baril, at ipinahiwatig na sinisiraan lamang siya ni Danny. Binanggit din niya ang sugat sa ari ni Danny at sa kanyang dalawang tauhan, dahilan upang utusan ni Didi si Danny na ibaba ang kanyang pantalon bilang patunay. Tumanggi si Danny, kaya napagtanto ni Didi na may dahilan ang ginawa ni Nick. Matapos umalis si Danny, binalaan ni Didi si Nick na hahabulin siya ng mga ito. Gayunpaman, nanatiling matatag si Nick at naghanda sa anumang pagsubok na darating. Kalaunan, habang naghahanap ng ginhawa sa pagkain sa isang diner, nagulat si Nick nang samahan siya ni Cyrus sa mesa. Inamin ni Cyrus ang kanyang takot na umalis sa Las Vegas at sinabi niyang pakiramdam niya ay isa siyang duwag. Gayunpaman, nagpahayag siya ng pasasalamat sa mga natutunan niya mula kay Nick at ibinigay dito ang $500,000 kasama ang isang plane ticket papuntang Corsica. Bigla namang sumugod ang mga tauhan ni Danny sa diner. Sa mabilis na pag-iisip, nagsimulang kumanta ng malakas si Cyrus upang makagawa ng distraction, na nagbigay daan kay Nick na makalabas ng hindi napapansin. Hinabol siya ng mga tauhan sa labas habang inutusan ni Danny ang mga ito na walang tigil siyang hanapin. I want you to find that asshole. I want you to find him. I want it found now. One more fucking guys. You find out where he lives. How much it costs.
Matapos harapin at tapusin ang mga ito ng walang pag-aalinlangan, muling lumapit si Cyrus kay Nick at iniabot ang tseke at tiket papuntang Corsica. Sa kanyang bagong determinasyon, tinanggap ni Nick ang mga ito at nagpas siyang umalis ng Las Vegas bago pa makapaghiganti sa kanya ang ama ni Danny. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood.